Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Nako po, excited na yata yung ibang mga supporters ni BBM na mag-meet and greet sa Amerika. Ang tanong, meron bang meet and greet na parang nagmamadali yata itong si BBM kasi malapit na yung zona niya. At ito kabibig, dumating na si BBM sa Amerika. Pero hindi yata siya ni-meet hindi siya hindi katulad ng ibang mga politiko ba na si Trump talaga ang nagwe-welcome sa kanya. Iba ang nag-welcome kay BBM. Oy. So it means BBM is not as very important as the other politician or politiko na highest official sa ibang bansa. Hindi talaga. Oy, iba ang nag-welcome kay BBM. Iba. Anong klaseng welcome? Nako. Ang mga nagprotesta kabibig, grabe. Hindi lang mga Pilipino ang nagprotesta, pati mga Kano, ibang lahi, gustong palayasin si BBM sa Amerika. Sabi ng iba, you're not welcome here. Umalis ka. Uy, ganun na ba ang kasama ang ano ni BBM? Uy, ang attitude ni BBM? Grabe naman to si BBM. Grabe naman yung mga nagprotesta. Uy, harap-harapan yun namang sinampal-sampal si BBM sa katotohanan na maraming mga Kano ayaw kay BBM. Maraming mga ibang lahi ayaw kay BBM. Lalo na ang Pinoy na mga OFW at yung mga nagpoprotesta ayaw kay BBM. Tapos ano itong mga post-post ni Amy Marcos na parang pinagbili na ni BBM ang Pilipinas? Ano ba naman yan, Amy Marcos? Sabi na iba, hanggang post ka lang, Amy Marcos. Pakita mo na ang simpatya mo ay para sa Pilipinas, hindi para sa kapatid mo. Ay, ito kabibig ha. May nakita akong video ba na grabe ang tawag dito, pag-welga ng mga Pilipino doon o welga kasama ang ibang lahi. So ito kabibig makinig tayo. Not for sale. Pero in fairness, natatawa ako kasi slang silang magsalita. Marcos, traitor, putang ina. Ang slang talaga kabibig. Natawa ko. Kung kayo paano isigaw. Ilang grupo nagsagawa ng rally malapit sa Blair House kung saan mamamalagi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. habang siya ay nasa Washington, D.C. O, again ha? Philippines is not for sale. Ang social, ang English, ang slang. So yun kabibig, ang mga rally sa harap ng Blair House kung saan doon mamalagi si BBM. Meron pa dito, ayan, ito. Grabe yung pagpalulog. Yan, o kung may ibang lahi. So yan mga kabibig, ang
pinapakitang rally ng mga rallyista at ibang lahi na ayaw nila kay BBM. Philippines is not for sale. Putangin na sabi. Ay, nako mga kabibig. Ito, tama yan para maramdaman niya ang sakit pala kapag kinamumuhian ka ng kapwa Pilipino sa ibang bansa. Dapat siya na lang ang nasa ICC, sabi ng isang netizen. Ramdam kasi ng mga tao sa Pilipinas ang gobyerno niya kaya kahit saan siya magpunta, maraming taong ayaw sa kanya. From Ramil Sibunga. Aray ko, tapos sabihin ng BBM supporters, BBM is the best president. Ay, kayo na talaga nag-isip ng ganyan. Sinong gusto niyo? Si Digong na nasa kulungan? O bakit nakulong si Digong? Sino nagpakulong kay Digong? O tangin niyo. Ito pa. Ito mas nakakahiya. Mabait naman talaga ang mahal na Pangulo natin. Tawag ito, madiskarte si BBM, matalino, may utak, may puso, at may paninindigan. Sabi ni Joel Filonia, paano mo nalalaman? Paano mo nasabi? Ramdam ng buong mundo ang kawalang hiyaan ng Marcos administration. Yan, si BBM paglaya sa Pilipinas, ewan ko lang sang lupalop yan manirahan, bistado ng kayang pangalan. Ito yung mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig pa, na parang hindi nila nagugustuhan ang mga kadramahan na nangyari ngayon sa Pilipinas. At ito pa mga kabibig, I don't know kung posibleng mangyari ito kasi parang gusto yatang magtayo ng Amerika ng ammunition factory sa Pilipinas. Ayan na. So tuloy talaga anong kapalit? US ammunition factory in the Philippines. Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, says the Philippines is open to Washington's plan to build an ammunition factory in the country. He cites the project's potential defense and economic benefits for the country. So, maggawa ng mga factory para sa mga bomba, sa mga armas sa Pilipinas. Open daw ang Pilipinas. Sabi ng ilang netizen, bakit? Kinonsulta mo ba ang mga Pilipino kung okay lang ba ito? Pero sabi naman dito, it will open, project potentials defense and economic benefits. Sabi ni Romualdez. Uy, Romualdez pala to. Loko. Another tamba ba ito? Ito ang komento ng mga netizen. Marcos government puppet of the Yankees. Hawak sa leeg kaya walang leverage para tumanggi. Pilipinas, alipin pa rin hanggang ngayon. Nakakaya maging Pilipino. Ngik, may public consultation ba? Pumayag ba kami? Ipinapahamak talaga tayo nitong bangag government sa lahat ng bagay. Ekonomiya, defense at iba pa. So isa na tayo sa mga magiging target kung sino mang kaaway ng Amerika. Gaya ng ginawang pag-target ng Israel at US sa di umano'y nuclear weapons factory ng Iran at Syria. Kapalit ang kalayaan ni Penguin para makalangoy. Uy, grabe naman bang kalayaan ni Penguin. Ganyan talaga si BBM, bilis ng magdesisyon nila eh. Kasi noon pa sinasabi ni Digong na ang mga men in uniform laway-laway sa mga kagamitan ng mga puti. Sila naman ang makakatikim ng hagupit. Yes, mga hayop yung Marcos na yan, sabi ng isang netizen dito Ang kapalit niyan, paglaya ni Bakukang. na blackmail na ang bayan ko dahil sa pulbos. Kung ganon, doon nyo ilagay sa bahay ni Marcos sa Ilocos para pag tinira ng China, durog ang kanya. Yan nangyari kabibig. Nakakatakot naman ito kung totoo man ito, kung talagang mangyayari ito, mga kabibig. Hindi ba? Parang grabe. Ito pa yung isang tawag dito, rally na ginawa ng mga rallyista para kay BBM. Kasi ayaw ng mga rallyista kay BBM. Ito na. Titira si Pangulong Bongbong Marcos habang narito sa Washington DC. So, nakikita nyo, merong mga nagrarally dito mula sa Tulong Bayan, tsaka yung mga ilan namang grupo na kalyado nila. At ito makikita sa likuran ko yung Blair House, yung may kulay green na yan. Yan yung Blair House at inaasahan na darating si Pangulong Marcos mula sa airport dahil alam natin na lumapag na yung kanyang eroplano. Kaya
nag-aabang yung mga tao dito, yung mga relihista rito. At basically, ang pinoprotesta nila ay yung pagiging sunod-sunuran raw ng Pilipinas. Sunod-sunuran ng Pilipinas sa Amerika. Sa Amerika, doon sa mga economic at defense interest. So, sinasabi nila, Philippines is not for sale. Yan muna po ang pinakauling ulat-ulat. Philippines is not for sale. Yan ang isinisigaw ng mga rallyista. Ito din si Aimee, may mga post din siya tungkol dito. Kaya para paalala daw kay Bongbong Marcos, hanggang paalala na lang si Aimee para sa kanyang kapatid. Ito sabi niya, dapat ang kasunduan ay patas at pantay. Parang hindi tayo tinitingnan ng US bilang kagaya nilang bansang may sariling dindat at polisiya. Paano tayo makikipagkampi sa mababa ang tingin sa atin? Yon ang parinig-rinig ni Aimee Marcos sa kanyang kapatid na, BBM, dapat talaga, basahin mo talaga yung deal ha, intindihin mo yung deal. Baka paano tayo, baka wala tayong kawawa naman si BBM mo eh. Pati kapatid niya ba, hindi mo? Grabe no. So pinagsabihan siya na kayang kapatid. Wala bang time si BBM Aimee mag-usap? Ewan ko yung mga gulo-gulo nila, di ba? Ay, so yun lang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Yun mga kabibig, nagkaroon ng until now, I don't know kung anong oras matatapos yung rally nila. Hindi lang kapwa Pilipino natin ang rally, kundi mga ibang lahi. Philippines is not for sale. Umalis ka Marcos, hindi ka welcome. Kaya nga si BBM pinalaya sa Amerika. Sabi ng iba, nako, kailangan talagang pag-isipan ni BBM itong bagong bilateral deal or meeting nila kay Trump. At yung sinabi ni Ambassador Romualdez na open ang Pilipinas na maging ammunition factory ng Amerika. Ang daming problema. Pinas. Ay, dumagdag pa ito. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Ano sa palagay nyo? Payag ba kayo na ang Pilipinas maging ammunition factory ng Amerika? Payag ba kayo na posibleng maging tuta pa rin tayo ng Amerika? Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakawala sa kuko ng mga Amerikano. Yun lang po ang kabibig. Ang daming ang EDCA set sa Pilipinas eh. Ay, nako.